Pero syempre, di ba, ang mga travelers may kanya-kanyang gusto. Fat Genius Resort. Island Inn. Meron siya mga upuan sa labas. Eh, parang nasa 1,200. Kami siyang floor, guys. Papakita ko sa inyo mamaya, guys. Tapos yan yung mama ko. Diba? Beachfront agad, guys. Dito, guys, ang tahimik. Sa totoo lang. Flash ko na lang sa screen. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Today, nandito pa rin tayo of course sa Boracay. May binili lang ako guys dito sa may Budget Mart. And naisipan ko guys na i-share na rin sa inyo kung saan yung mga murang pwede nyo mapagstayan kapag pupunta kayo ng Boracay. So, yung previous vlogs natin guys, tinor natin yung different hotels dito, tsaka yung mga beachfront hotels sa Boracay. Pero syempre, di ba, ang mga travelers may kanya-kanyang gusto. Kumbaga, meron yung gusto hotels, tapos ma-enjoy yung amenities ng mga hotel, and then enjoy din syempre yung beachfront. Meron din naman yung mga type ng traveler na mas okay na magstay lang sa mga budget accommodation, and then i-explore ang island and i-enjoy din yung beach. So, naisipan ko guys na i-share sa inyo itong tinutuloy namin kasi nakuha namin siya guys for as low as parang nasa 1,200 per night para sa dalawang tao, and may kasama din siyang guys na breakfast. So yan guys, not the usual hotel tour, pero papakita ko sa inyo guys kung saan dito yung mga murang accommodation sa Boracay para sa mga naghahanap ng budget stay. And another thing guys na maganda sa kanya, guys, ano pa tawag dito? Sobrang lapit niya guys sa beachfront din. And nasa sentro rin siya guys ng Boracay. Nandito sa may Station 2. So ngayon guys, nandito tayo sa may parang park. Yan. Tapos nandito rin yung McDonald's, yung Budget Mart. And dito tayo guys magagaling. Ang gagawin natin, papasok tayo dun sa area na yon kasi isa siyang mahabang eskinita dito sa Boracay na magkakadikit yung mga accommodation. So, ang ating point of entry dito sa may D-Mall Palengke hanggang mapuntahan natin yung White Beach para makita nyo rin guys kung gaano siya kalayo talaga sa White Beach. And siguro habang nadadaanan natin yung mga hotels, accommodation, ipa-flash ko na lang din sa screen yung kanilang Facebook page maybe or Agoda and magkano yung rates niya per night. Okay, let's go. Dito tayo ngayon guys sa Crafts of Boracay. Alam na alam niyo yan guys, kung nagpunta na kayo ng Boracay, ito ang Crafts of Boracay, mga grocery. So dito tayo papasok sa D-Mall Palengke. Ayan. Okay. Tapos guys, may papasokan tayo dito na eskinita. Sabi ko sa inyo guys, it's not the usual Boracay tour. Pero kasi nga, sayang din naman kung hindi ko i-share. So may dalawang access guys papunta doon sa mga accommodation na sasabi ko. It's either diretso kayo dito, papunta yan ng White Beach, and then dadaan siya ng D-Mall, or kakaliwa tayo dito sa eskinita. So again, pumasok tayo ng D-Mall Palengke. Yan, so either dumiretso ka doon, tapos dadaan ka ng White Beach mamaya, or pasok tayo dito. So, dito tayo guys. Okay, nandito na guys ang first hotel. Ayan, G Hotel Boracay. Tapos siguro ito yung kanilang accommodation guys. Yan, maraming floors. May mga rooms dyan for sure. And then ito guys, sunod, Fat Genius Resort. Dito guys, may pagka hotel like na rin siya talaga. Or hotel naman din talaga to, no? Pakita ko lang sa inyo yung bandang harapan niya. So ito yung nadaanan natin guys, ang sasabi ko, eskinita leading up to the beach. Ito siya guys, ang Fat Genius Resort. Okay, lakad pa tayo. Very memorable sa amin din to guys na lugar na to kasi every time na nagpupunta kami talaga ng Boracay, nag-i-stay kami dito. Lalo na ng mga una namin Boracay. Kasi nga, naghanap kami lagi ng malapit sa beach. Kasi kami din yung type ng traveler. Although nag-i-stay tayo minsan sa hotel, minsan, siyempre, nasa budget tayo, kumbaga, magtitipid. And na-enjoy naman din namin yung dagat. Okay lang kahit walang swimming pool minsan, lalo na pag maganda panahon sa Boracay. So, lagi namin kinukonsider to. And yung first time namin nagpunta ng Boracay, dito rin kami nagstay. Okay, ito yung sunod natin, guys. Yun lang, nilalakad ko lang to, ha. Island Inn. Ayan siya, guys. Oh, meron siya mga upuan sa labas. And mabubuk nyo rin to, guys, sa Agoda.
I think, lalabas ko na lang sa screen. Parang nasa 1,100 lang to guys per night. Island Inn. Ay, diretso pa tayo. This one, I'm not sure, pero katabi din siya ng Island Inn. Ito naman guys, ang Isla Gecko. So, yung mga rooms nila guys, may veranda din. Okay, ito ang kanilang lobby. So yun guys, nalalakad ko pa rin yung Eskinita. Yung kanina natin pinuntahan, medyo malayo pa siya no, sa beachfront kasi nandun siya sa may D-Mall. Pero yun nga, yung access din naman doon, nasa D-Mall ka na and sobrang lapit no main road no, kung saan kayo magsasakay ng mga tricycle. And ito guys, meron tayo ulit nakita. Lady Jean Resort Boracay. So I think ito yung kanyang mga pwedeng tulugan. Tapos may veranda din. Yan, ito yung kanilang contact number guys. If ever na hindi ko makita ang kanilang page. Ayan, mukha namang maayos guys. Gated din. As ito guys, kung papansin nyo, yun yung pinasok ko kanina sa D-Mall. May gate din dito sa dulo. Eskinita yun guys, dire-diretso. So yan, access to main road talaga tong Eskinita na to. Then tayo, gagawin natin from here. Makita nyo guys, may construction lang dito. Ito guys, medyo secret. Huwag niyong pagsasabi ha. Charing. Huwag niyong pagkakalat. So dito tayo papasok guys sa may nakalagay guys private property. Pero ang sabi sa amin nila kuya, yung mga nandito, dito talaga guys yung sobrang tabi-tabi yung mga accommodation. Ang sabi sa amin nila kuya, yung mga nag-i-stay daw dito, ma-access din naman daw to. And siguro for security na lang din, nilagyan nila ng gate. So dito tayo papasok. So again guys, kumaliwa lang ako doon sa may gate na yun kasi baka pag dito kayo nag-stay, malito kayo. Yun yung access to main road, doon tayo galing, lakad lang ako dito. And pag nakita nyo itong gate na to guys, yan, di ba? Kulay brown, talagang kalawang. Pasok tayo dito. Yan. I feel safe na kasi nga may gate sila guys. Tapos nilalak nila yan din kapag kagabi. Ay hindi naman pala nakalak. Tapos may isa pa ulit gate guys. For security. Opya. Okay guys. So ito, nakapasok na tayo. Doon kami nag-i-stay. Papakita ko sa inyo mamaya guys. Tapos yan yung mga magkakatabi. Andun na yung beachfront. Pero dito muna tayo pumunta. Para marami tayong option. Okay. Ayan guys, ito yung mga daanan. Pagdating dito guys, hindi na mainit. Kasi nga, para siyang ewan ko magkakapit bahay na hotel. So may mga bubong. Ayan guys, oh, ang haba, di ba? Simulan ulit natin dun sa bandang dulo. Okay guys, nandito na tayo sa pinakadulo. And from here, lalakarin ulit natin. Babalik tayo papunta dun sa White Beach. Tapos papakita ko sa inyo mamaya kung saan kami nag-stay. Right? So may gate din siya dito guys sa dulo. Titignan nyo. No access, di ba? Although nakabukas yung gate, pero ganyan, may security naman. And ito yung mga accommodation available. Dito guys, ang tahimik. Sa totoo lang, kasi nyo ako lang nandito. So, ito una natin guys. Shenas Beach Resort, Beach Annex Resort, Boracay Island. So, ito siya guys. Ayan. Maraming floors. And maayos din guys ang kanilang lobby. Ito. Flash ko na lang sa screen guys kung saan kayo pwede mag-inquire. Okay? Alright. Next naman tayo guys. Dito naman tayo sa... Saan ba? Okay. Ito yung next natin guys. Information. Mahas Place. Mabasa ba? Mahas Place, Boracay. So, ito yung kanyang building, guys. Ayan. Obviously, mukhang maraming room. And ito, parang common area. So, yung mga table and chairs sa labas. Yan. Flash ko na lang dito sa screen, guys. Mukhang maayos din. And ito, guys, yung sinasabi ko kanina, nung first time namin na nag-Boracay, ito talaga yung napili ko. That was 2016. So, ito yun. Taj Guest House. Kaya sobrang memorable ito, guys. Lalo na pag first time mo. Ayan. Marami siyang floor, guys. Ito, guys, talaga marirecommend ko. Pero hindi kami nag-stay ngayon dito kasi wala lang. Nag-try kami ng iba. Pasok ako dito. Ayan, guys. Taj Guest House. So, ito ang kanilang yung kanilang annex building. Ito yung mas bago. Nag-stay tayo dun sa may bandang harapan. Okay. Another one, guys. Katabi lang niya. Circa Hotel Boracay. Ito mukhang maganda guys. Tingnan nyo naman ang kanilang lobby.
Yan. Ayan, ganda. Tapos, katapat niya, hair braid. Ay, ito pala. Jerome Bungalow. Alright. Diba guys, magkakatabi lang sila. Ay, ito ang kanyang building. Ito pa. Kanilang lobby. Yan, may vacant room daw guys. Right, hanap pa tayo dito. Magkakatabi. Ito pa. Ito, Ericos. Ito rin maganda lobby guys. Ericos house. Ayan. Ito yung hallway ng mga rooms nila. Ayan. Ito yung lobby ng Ericos house. Kaya pala malamig guys kasi may bubong dito. Diba? Okay. Tapos ngayon, pasok na tayo dito sa kanan. Wait lang, tignan ko lang to. Ito may ginagawang hotel. Pero guys, tignan nyo. Ando na yung beachfront. Diba? Pero since may ginagawa dyan at papakita ko sa inyo yung room namin, dito tayo. Pasok ulit tayo dito kung saan tayo pumasok kanina na pintuan. And ito na ulit guys, magkakatabi ulit na accommodation. I'm excited guys, pakita rin sa inyo guys yung beachfront. Mamaya, pagdating natin sa dulo, and papakita ko rin yung room namin. Okay. So ito pala, extension lang din ng Jerome Bungalow. Ayan. Ito kanilang lobby. Okay. Right, next naman tayo. Okay, nagstay na kami din dito guys. Tan's Guest House. Morning po. So, ito ang Tan's Guest House guys. Malaki din siya. Ayan. And then, dito kami nagstay guys. Wait lang, punta naman tayo ng beachfront. Ano pa ba katabi niyan? And then ito pa guys, yung kaninang Taj Guest House, yun yung annex. Ito yung kanilang medyo older building. Ayan. Pero sobrang lapit niya rin sa beach guys. Ito ang kanilang lobby or information desk. Here. Ay, puchik. Ayan guys. Taj Guest House Resort and Spa. And katapat naman niya ay host na ako. Ito. Villa Simporosa. Ayan. So, ito pala siya, yung Villa Simporosa, no? Okay. Ito nga. Pawis ako. Pinawisan ako, guys. Ito, Shannon's Beach Resort. So, parang kanina din, ano? Para mga extension nila. Morning po. Nagugulat sila. Nagugulat sila bigla na may nagbablog. Ito. Okay. Ayan. Yun yung dulo. Papakita ko sa inyo guys ang beachfront. Oh, diba? Beachfront agad guys. Oh my gosh. Ang ganda pa rin talaga. Kabagat ngayon guys. Pero tingnan nyo naman yung dagat. Ngayon, nakita ko na sa inyo guys saglit yung beachfront niya. As guys, pag hapon, may narerentahan ditong banig. Pwede kayo mag-chill-chill dyan. Okay. Hello, Boracay. Ay, ang sarap ng hangin. Actually, guys, last day na namin ngayon and in 30 minutes, na si ate nag-hi. Shout out sa Spa Massage. Ang tawag dito? Last day na namin ngayon. Actually, in 30 minutes, pupunta na kami ni John sa main road para sumakay pabalik. Anyway, ito pala ang location niya guys. Sabi ko sa inyo, hindi siya halata. So pag nakita kayo yung McDonald's dito, sa labas lang. Andito rin yung Real Coffee. Nandiyan tayo ng isang araw. And ito ang papasukan nyo guys. Yan. Magkakadikit na yan dyan. Tapos ang D-Mall nasaan? Importante sa atin yun, di ba? Kung nasan ba siya talaga located guys. Ayun yung D-Mall. Kung makikita ko lang yung sign, siguro mga 2-minute walk. Ayan. Kita nyo ba guys? Nandun din yung Jollibee, Chowking, Inasal. Talagang literally guys, nandito siya sa Station 2. Gitnang-gitna, di ba? Pero maglalakad ka, hindi halata. And another thing na sobrang natuwa ako guys at na-miss ko, every time na gusto kong magkape or may bilhin, something, literal lalabas lang ako dito sa kanto. Meron ditong grocery guys, yung E.S. Pascual store. And mura sila guys magtinda. Ayan. Ayan, may shake sila. Mura din, nasa 100 pesos.
Isa sa pinakamura dito. Good morning, te. Isa sa pinakamura guys sa Boracay. Dito kayo guys, pwede mag-coffee din sa 9 to 8 Cafe and Grill kila ate. Ayan, naka-beachfront din, di ba? Ayos, di ba? May mga drinks din, ayan. Ito yung sasabi kong grocery. Nandiyan na lahat guys. But I mean, every time na gusto ko guys magkape, bababa lang ako dito, pwede ka magpatimpla. Meron silang hot water. Okay, so pasok na tayo guys sa accommodation namin. Sobrang simple lang nito guys ha. Again, kung meron lang kayong, kung ang gusto nyo lang din talaga yung tipong may matutulugan, comfort stay naman, di ba? And super budget. Ito. Tayo sa Maldives Inn. Yan. Pakita ko lang yung room namin. So, ang room namin guys nasa second floor. Oh, yan siya guys. Ay! Hi dude! Nakauwi na kayo? Wow! So ito guys, ang Maldives Inn. Meron siyang mga table and chairs dito. And pwede kayo makipag-chikahan guys sa mga kapitbahay. Ayun. Katapat lang, di ba? Magkakatapatan sila guys. Okay, pasok tayo sa room. Nothing fancy at all. Ito ang aming room. Ito guys ay, ayan. So magulo na rin talaga, no? So we do have 2 double bed and malambot na malambot ang kanilang kama. May AC, TV, may Netflix access. Meron ditong table and chairs. Kasya ang mga luggage. And ito ang CR. Sorry, hindi ko na kayo na-tour ng maayos to kasi nga, mamadali na kami. Yan, CR. Diba? May bidet. Okay guys, pinawisan ako. Bumili lang naman ako ng ano. Wait lang. Bumili lang naman ako sa Budget Mart ng shampoo. Okay, discuss ko naman sa inyo guys kung saan ko na-book and magkano. Okay, wait lang. So yun guys, na-book ko siya dito. Hindi ako actually nag-book online. Meron namang available sa Agoda nung nag-check ako. Pero pagka-checkout kasi namin from Henan Garden, naglakad na lang kami dito guys sa beachfront. Ay, hindi ko pala napakita sa inyo guys. From here, dun sa may beachfront, punta lang kayo guys. Kung gusto nyo dumaan ng D-Mall, palabas ng main road. Yung D-Mall napakalapit, 2-minute walk. Tapos pag dinire-diretso nyo, obviously mararating nyo yung main road or the other access is ito dinaanan natin mga eskinita. So yun, hindi na ako nag-book guys sa Agoda nito. Dumiretso na kami talaga dito pagka-check out ng Henan Garden. And na binigay sa amin dito itong good for 4 na room ng 2,500 pesos only. So since 4 kami, divide nyo na lang guys. Tigmang kakano kami nun. Magkano yun? Ang hirap mag-math. Ha? Seryoso? Oh guys, tigpa 500 plus lang kaming 4 nila Sir Eli. Tapos per night na yun. And ito ang shocking. Pagbaba ko kaninang umaga, John, in-approach ako ni Kuya. Alam mo sabi, Sir, pasensya na po. Hindi namin kayo nasabihan. Mayroon pong free breakfast. Meron sila kasi sa baba guys na mga tapsilog. Free daw guys. Kaming 4. So imagine, for 2,500, tapos 4 na kami doon, tapos may breakfast pa. Di ba napakamura? So yun, kung naghahanap kayo guys na mapag-i-stayan and wala kayo doon sa, sa mga hotel side, mas gusto nyo accommodation na very cheap, then ito guys, talagang marirecommend ko sa inyo. So yun lang guys, sana naging helpful sa inyo ang video na to. Right now guys, mga 15 minutes na lang, pupunta na kami sa main road, babalik na ng Manila, pupunta na ng airport, and di na rin kami gagamit ng iPass, magdi-DIY na lang kami ni John. Flight namin guys ay nasa 1:15 PM. So right now, magte-10 na rin. Goal namin is 10 AM makaalis na dito. Maraming salamat guys sa pagsama sa amin dito sa Boracay Vlogs. And I hope to see you guys again on my next videos. If you find this helpful, kung nag-enjoy din kayo sa series natin, please don't forget to like and subscribe kayo sa channel ko guys. Malaking bagay na para sa akin yan. Arigato gozaimashita. Bye-bye! See you guys!